taon noong 2007, kuhang-kuha sa kamera ng GMA News ang pagsabog ng mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Nakasinding sigarilyo na natapos sa mga paputok ang sinasabing saklilang pagsabog. Ito ang sugatan. Tinatayang nasa 20 milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Eksaktong 3 taon bago nito, mahigit 100 tindahan ng paputok doon ang nasunog. Ilang sasakyan na nadamay sa sunog. 6 sa 7 namatay, pawang menor de edad. Taong 2004 rin, sumabog ang pabrika ng chemical fireworks manufacturer sa Imus, Cavite. Nagkabasag-basag ang bintana ng kataling bahay at eskwelahan. Sa Rosario, Cavite, isang bahagi naman ng palengke ang nasunog noong 2007. Ilang oras matapos ang sunog, nahuli ang suspect na naghagis umano ng sigarilyo sa isang tindahan ng paputok. Nitong Disyembre lang, isang tindahan ng paputok ang nasunog sa Calapan, Mindoro. Nasa 100,000 piso ang halaga ng naabot pahinda. Sa parehong araw sa Toledo, Cebu, 4 naman na pwesto ng paputok ang nasunog matapos umanong sindihan ng isang bata ang isang paputok. At kanina ng umaga, sumabog ang pabrika ng Star Maker Fireworks sa 13 Martires, Cavite. Halos 2 dekada nang nasa industria ng paputok ang pamilya Tan na may-ari ng kumpanya. Noong 1995, nagtayo sila ng pabrika sa 13 Martires at inirehistro ang pangalan ng kumpanya. Naging bahagi rin sila ng ilang malalaking pagdiriwang at kompetisyon. Nakikiramay daw ang pamuhay ng kumpanya na natutulong sa mga biktima. We don't know yet what happened and taking care of our workers. Wala raw silang ginagawang paputok ngayon No, tatawa dahil yan. tapos na ang bagong taon. You know, counting inventories and then we're preparing them for our weekend show. Marap sa akin. Investigasyon sa insidente. Trisha Zasa, Pinakala ng mga estudyante ng 13 Martires Cavite na isang malakas na lindol ang lumalit sa kanila kanina. Ang pagyanig daw naramdaman hindi lang mapaligid ang Star Maker Factory, kundi halos sa buong syudad ng 13 Martires. Nasa 1 kilometro ang layo ng provincial capital sa lugar ng pinayarihan, pero hanggang dito naramdaman ang lakas ng pagsabog. Hindi. Ang sabang-sabang ng mga sa capital area. Lumalay naman ang kita ng ito sa mga ganito rin ang eksena na tumambad sa aming napuntahan namin ang gym. Kaya matapos ang pagsabog, kailangan na lahat ang empleyado dito. Some elements proceeded to the scene. Nadamay rin sa pagsabog ang komersyo. Nagkabasag-basag ang mga salamin ng commercial establishment na malayo rin sa Star Maker compound. Bumagsak pa ang mga... Ano rain? Malakas na bulat kami kasi akala namin may aeroplanong bumaksak. Hindi rin sinasawad ng pagsabog maging ang mga lugar na... Ang ospital na ito, malayo na sa compound ng Star Maker, pero nadamay ang mga salamin at bintana. Nasira rin ang ilang bahagi ng kisame nito. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan dito. Claire Delfino, Hindi po kami magsasawa sa kakapaalala sa inyo na huwag po magmamaneho kung kayo ay nakayo sa isang pampasero upang nasalpok ng kotse sakay na 3 lalaki umanaw sa mga meron lang reservation sa right eyebrow. And then, katawan, at nanghihina yung...
Sandali na bumisir ang super nag-gino pa din tumalpok na sa kanilang likuran ng kotse. Sa lakas ng impact, tumabante lang ng metro. Mga lasing kasi, hindi ko na naman sa nalagay. Napitan ko nga ako nung isa. Tapos kung ano, tinatanong ako kung ano daw nangyari. Sakay ka dyan. Ang mga sakay ng kotseng nakabundol, mabilis daw umalis. Ayon sa mga Pong, 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 rap! Bumalik, masakay ng kotse, sugatan din. Isilugo daw nila sa ospital ang driver na kanilang kasamahan. Tumanggi na sila magbigay ng pahayag. Pong, 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 pong. Tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas ng kumpanyang Shell. Ito'y sa gitna ng kakulangan ng supply ng LPG. Na hanggang ngayon, hindi pa rin Pong, 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 pong. Isang linggo lang ang tinatagal ng LPG sa kaibigan ito ni Edralin. Lagay mo ron, ilagay. Gamit nila ngayon. Yun nga lang, pahirapan daw ang supply kaya apektado pati yung negosyo nila. Pong, 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 pong. Basta tawag ka minsan matagal, baka dumating. Nagtataka tuloy ang Department of Energy o DOE. Sapat naman daw kasi ang supply ng mga importer pero wala pa rin mabilhan ng LPG ang mga consumer. Duda tuloy ng DOE. Itinatago ng ilang mapagsamatalang supply dahil alam nilang aakyat ang presyo ng LPG ngayong Pebrero. Siguro dahil inaasahan ng ibang nagbibenta na tataas ang presyo sa ilang araw na lang. So pwede mayroon dyan na nag-hold on to supply. Nakatuon ngayon ang atensyon ng DOE sa wholesale customers, retailers at marketers. Sa kanila raw kasi posibleng nagkakaproblema. Bagay na pinabulaanan ng LPG Marketers Association. Walang logical explanation para mag-hoard ang mga small players. Dahil unang-una, napakamahal ng storage sa tank para i-hoard namin ng LPG. Ang DNAP, hindi talaga kinaya ng mga oil company ang mataas na demand itong Disyembre. Ang dapat nilang i-focus dito is yung miscalculation na nangyari sa side ng mga oil company na dapat ay titignan nila ito na hindi na dapat ito maulit sa mga darating pang panahon. Sa susunod na buwan na araw-araw raw ang presyo ng mga produkto ng LPG. Pero ang Shell, ngayon pa lang nagpauna na ng dagdag presyo. Ay, ito yung Dahil sa taas ng demand ng Disyembre, bumili raw ang Shell ng dagdag na supply gamit ang February price ng LPG na umakyat ng $80 per metric ton. 4 na piso kada kilo o katumbas ng 44 pesos na price hike kada 11 kilo ng selling. Kada tangke, aabot na ng hanggang 540 Wah! pesos. Nakikita natin. Wah! 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 Nagbigay ng panugin ng Wah! kaso sa DOE. Dapat Wah! daw, maayos nila ang problema Wah! sa LPG sa kalagitnaan Wah! ng Pebrero. Wah! 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 La la la! Sinasabi, Wah la la la! we will Ay, dapat malaan! Sa'yo yan! Wah la la la! Wah la la la! kung sa tingin nila Sa'yo na yan! we have not Sa'yo done naman yan! anything. Ay, huwag yan! Decision for us. Mamimili ka dyan ng pato ng gusto mo. Praise. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa iba naman pong balita, tutol po ang maraming mga estudyante at magulang pati na ang Professional Evaluation Commission na gawing 5 taon ang mga kusong nursing education. Pero ang depensa ng Commission on Higher Education, nakatutulong yan para maitaas ang kalidad ng edukasyon. Nakatutok si Jesse Coriano. Mariing tinutuloy ng mga student group ang balak ng CHED na gawing 5-year course ang education at nursing. Sa kanilang rally sa Commission on Higher Education o CHED, sinabi nilang di raw sagot ang karagdagang taon para maitaas ang kalidad ng edukasyon. Nagpaabot din sila ng sulat kay CHED Chairman Manuel Agnes. Yung dagdag gastos, yung dagdag sa isang taon ng pagpasok, yung pamasahe, yung gasusin ng mga magulang sa baon, napakalaking bagay ng pabigat nun sa mga estudyante. Kahit ang Professional Regulation Commission, hindi sang-ayon dito, lalo pa raw at may krisis pang pinansyal. I think it's not timely to add another year doon sa the education, the length of the time. Batay sa singil ng mga pribadong eskwelahan sa Metro Manila, umaabot sa 70 hanggang 100,000 ang tuition para sa isang taon ng nursing. Ito pa naman ang bumero unong kursong pinipili ng mga estudyanteng Pinoy. Base sa pinakahuling tala ng CHED noong school year 2003-2004, 180,000 ang nag-enroll dito. Pangatlo ang education. Si Jessica, nangangarap na sa pag-graduate niya ngayong Marso. Makapag-aral siya para maging isang guro.